Bianca's POV. I was wearing a white satin dress tonight because it's my favorite. Feeling ko para akong natutulog na may aircon kapag satin o silk ang suot kong pantulog. Lalo na kapag ganitong umuulan. Shock na kahit may magrambulan pa dyan sa labas ay hindi ako magigising. Sobrang toxic this week, lalo na today. Naiinis ako dahil hindi ko alam kung paano aatras sa kasunduan namin ni Doktora Dorothy. 7 naman kasi. Sa dinami-dami naman ng tao, bakit si Connor pang naging asawa niya? Paano ko magagawang akitin yun ngayon? Pagkakita pa lang sa akin ay akala mong peste sa paningin niyang tingin sa akin. Psst, hindi ko na magagawang inuutos ni Doktora Dorothy dahil ako na mismong nag-resign. Hindi ko na hinintay na ipagtabuyan ako ng asawa niya. Akala mong diring-diri sa akin kung hindi ko pa alam na gumagamit siya ng mga bayarang babae. Bukas ko na lang kakausapin si Doktora Dorothy tungkol sa pag-atras ko sa kasunduan namin. Ngayong gabi gusto ko na lang talagang ipahinga ang katawan at ang isipan ko. Diyos ko, ipinikit ko ang aking mga mata habang nakikinig ng mga love songs music. Sobrang nakaka-relax kapag ganito kaya naman nang makaramdam ako ng antok ay inalis ko na kaagad ang headset sa tenga ko dahil masama daw yun ng makatulugan hanggang sa nakatulog na nga ako. Sa kalagitnaan ng aking pagtulog ay nananaginip ako na may umakap sa akin. Sobrang higpit ng yakap na yun at parang totoong totoo. Ilang sandali pa'y naging malikot ito at gumapang sa loob ng aking pantulog. Alam ko sa panaginip ko na nananaginip ako pero ramdam na ramdam kong init na hatid ng mga kamay na yon. Naramdaman ko rin na pinaharap ako at inililis ang damit ko. Pamilyar na ako sa ganitong pakiramdam dahil hindi na ako inosente pagdating sa ganitong bagay. Ang ganitong pamamaraan ng pagro-romansa ay ganitong-ganito din ang ginawa ng nakauna sa akin. Pikit mata kong nilalasap ang sarap ng aking panaginip. Doon ay naramdaman kong tuluyan na raw na hinubad ang damit ko at may katawan na pumaibabaw sa akin. Ito ang klase ng panaginip na parang ayaw ko na munang magising hanggang wala pa kami sa happy ending. Ilang sandali pa'y para akong nakikiliting katawan ko dahil may labing humahalik sa leeg ko. Napapahalinghing na ako. Napayakap ako sa katawan ng lalaki para kumuha ng suporta. Sa panaginip ko'y may katalik daw ako. Yung pakiramdam na bawat masasagad ay para akong mababaliw. Basta, para kasing laki ito nung, yung kay I miss you. I miss you in bed. Open your eyes and you will see. You know me. Imposibleng hindi. Ako lang naman ng lalaking una nagparanas sa'yo ng ganitong klase ng sarap. Ayokong dumilat. Kapag dumilat ako, magigising ako sa panaginip na to. Ayokong huminto ka. Ituloy mo lang. You think you were dreaming? You're not dreaming, Bianca. Totoong nagtatalik tayo. Idilat mo na kasi ang mata mo. Sa panaginip ay may kontrol ako. Hindi ko siya sinunod. Hindi ako dumilat dahil ayoko ngang magising. Basta umungol lang ako ng umungol hanggang makarating sa rurok ang lalaking katali ko sa aking panaginip. Kinabukasan, nagising ako dahil sa ingay ng cellphone ko. Agad ko yung kinapa. Mula sa ilalim ng unan at nagulat ako dahil sa dami ng missed calls mula kay Doktora Dorothy at anong number na ayon sa text ay nagpakilalang si Cindy. Ayon kay Cindy ay hindi daw pwedeng ginawa ko kahapon at kung hindi daw ako papasok ngayon ay pagmumultahin daw ako ng kumpanya. Ganon din ang text ni Doktora Dorothy. Galit din siya sa ginawa kong pag-uwi kahapon. She reminds me of a rule number 1. Una ko na-replyan si Doktora Dorothy para ipaliwanag yung side ko, kaso naisip ko rin yung text ng sekretary ni Connor. Napasigaw na lang ako sa inis. The universe left me with no choice, kung hindi bumangon para pumasok at magtrabaho. Doktora Dorothy, sumama lang pong pakaramdam ko kahapon, kaya umuwi ako pero papasok na po ako ngayon. Text ko sa kanya sabay bangon. Pagtingin ko sa salamin ay nagulat ako na makita kong sarili kong walang suot na kahit na anong damit. Shit! Anong nangyari? Bakit ako nakahubad? Tanong ko sa reflection ko sa salamin. Dito ko naalala ang panaginip ko kagabi na may nakaniig daw ako. Pero grabe naman ang panaginip yan. Bakit ako nakahubad? Ganun na lang ba ako nag-enjoy sa panaginip ko kaya naghubad ako? Totoo naman kasing parang totoong-totoo talaga. Grabe na to ha. Sobrang laki ng impact ng ginawa sa akin ng Connor na yon. Kaya siguro ganito naging panaginip ko. Maya-maya pa'y napatingin ako sa orasan at oras na pala para maligo ako dahil tsak na lalo ko malilintikan kapag na-late ako. Hindi ko na talaga alam kung anong mangyayari sa akin mamaya.
Siguro, si Connor na rin mismo magsasasante sa akin dahil nga ayaw niya akong maging empleyado. Wala nang magagawa si Dr. Dorothy kapag ang asawa na mismo niyang nagtanggal sa akin. Para masabing tumutupad ako sa kasunduan ay pumasok pa rin ako sa nasabing kumpanya ni Connor. Kagaya kahapon ay nakaayos ako at naka-uniform. Bahala na si Batman. Kinakabahan naman ako sa mangyayari mamaya pero kailangan ko pa rin pumasok para isipin ni Dr. Dorothy na ginagawa kong inuutos niya. Pagdating ko sa 39th floor ay kaagad na ako nagtungo sa desk ni Cindy. Nagsinungaling ako sa kanya at gaya na sinabi ko kay Dr. Dorothy ay sumama ang pakaramdam kong dinahilan ko. I understand but be professional next time. Huwag na lang sanang maulit. Sige na, pumasok ka na sa loob at ipagtimpla mong CEO ng kape. No cream and less sugar. O okay. Papasok na sana ako sa loob nang muli niya akong tawagin. Bianca, mainit nga palang ulo ng CEO ngayon dahil may problema raw sa asawa. Mag-iingat ka sa mga kilos mo dahil baka masigawan ka niya. Hindi sa tinatakot kita pero masama siyang magalit. Namamahiya. Tips ko lang sa'yo, gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Tapos magsasalita ka lang kapag kinakausap ka na niya. Okay, noted. Salamat sa concerns. Pagdating ko sa loob ay nadatnan kong CEO na sumisigaw habang may kausap sa telepono. Napatras ako't mukhang wrong timing ata ng pasok ko. Aksidente ko tuloy narinig ang mga sinabi niya sa kausap. Yes, hindi umuwi ang asawa ko. Hanapin mo siya. Hanapin niyo sila ng kabit niya at ang gusto ko maibalik ang asawa ko. Alam kong si Harry ang kasama niya ngayon. At hindi ako makakapayag na taehan nila ako sa ulo. Handa ako magbayad na kahit magkano makita lang asawa ko. Pasigaw na sabi ng CEO sa kausap. Napakagat ako ng aking labi. Ibig sabihin hindi umuwi sa bahay nila si Dr. Dorothy? Nilayasan na niyang asawa niya? Kaya ba abot-abot ang pananakot niya sa akin para hindi ako matras? Dahil ba nagdesisyon na siyang sumama sa tinutukoy niyang lalaking na mahal niya? Sa isip-isip ko, nang dahil sa problema ko sa pera kaya ako naipit ngayon sa gusto ng mag-asawang ito. Pumirma ako ng kasunduan without knowing na masigit pa pala sa inaakala kong ugali nitong CEO na ito. He is like a beast now. Bigla na lang siyang nagbasag ng gamit at kamuntik na akong tamaan. Napasigaw ako sa takot kaya natawag kong atensyon niya. Now he is looking at me darkly. Ikaw, akala ko ba ayaw mo na makita ang mukha ko? I thought you resigned. Bakit nandito ka? Nakakatakot ang itsura ni Connor ngayon at para bang sa akin mababaling ang inis niya sa asawa niya. Pasensya na po sa mga nasabi ko kahapon. Maniwala po kayo, wala po akong intensyon na manggulo. Gusto ko lang po talagang magtrabaho dahil kailangan ko po ng pera. Paliwanag ko ngunit ngumisi lang siya sa akin. Really? O baka naman nakala mo, hahabulin kita kahapon. Hindi po, bakit ko nang po iisipin hahabulin niyo ako? Sa inyo na nga po nanggaling na ayaw niyo nga po ako maging assistant. Hindi ko siya matingnan sa mga mata. Dahil kung makatingin siya sa akin ay para bang kakainin niya ako ng buo. Papalapit siya sa akin ngayon at ako naman ay umatras hanggang sa malapat ang likod ko sa pinakapintuan. Dahil feeling mo maganda ka at kaakit-akit sa paningin ko. Ganyan naman kay mga babae Kunwari napaka-inosente sa lahat ng bagay. Baka akala mo common nakuha kita ng berhen ay magiging iba ka sa lahat. Hindi ka naiiba sa kanila dahil pare-pareho kayong mukhang mga pera, gaya ng asawa ko. Napapikit ako dahil sa nag-angat siya ng kamay. Akala ko'y may gagawin siyang makakasakit sa akin. Yun pala'y ilalak niya lang ang pintuan. Mali po kayo. Hindi ko po iniisip yung ganyan. Then, why your skirt is so short? Inaakit mo ba ako? Hindi po. Ito po kasi yung uniform na pinadala sa akin. Hindi ko po kayo inaakit. Hindi mo ko inaakit. Pero bakit ako naakit ngayon? Sabihin mo nga. Hindi ko na po kasalanan yun. Alam kong kahinaan ng isang lalaki ang makakita ng sexing babae at alam yun ng asawa niyang si Dorothy. Ang hindi alam ni Connor ay pinlano ang lahat ng ito at sa kanya na mismo nanggaling na naakit siya sa akin ngayon. Alam kong nagiging madumi ng isip niya sa ngayon at gustong gusto na niya akong lapain. Kung sana, kapag may nangyari sa amin ay matatapos ng mission ko pero hindi Pumirma ako sa kasunduan na kung saan pumayag ako maging laruan ng CEO na ito. Magpapagamit ako sa kanya hanggang sa mapaibig ko siya at yun ang malabo atang mangyari. Siguradong gagamitin niya lang ako pero hindi ko siya mapapaibig and that's the sad reality. 5 months pa matatapos ang kontrata namin ni Dr. Dorothy kaya hanggat maaari iiwasan ko si Connor para hindi niya ako mababoy pang muli.
Excuse me po, ipagtitimpla ko lang po kayo ng kape. Sa pag-iwas kong yun ay hinaklit niyang katawan ko paharap sa kanya at dito na niya ako kinuyos ng halik. Sa sobrang agresibo ng kanyang halik ay napahawak ako sa balikat niya para kumuha ng suporta. Naaawa ako sa lalaking ito dahil sa kabila ng kanyang matatag na pangalan ay hindi siya magawang mahalin ng asawa niya. Ramdam ko sa mga halik niya ngayon ang labis na pangungulila, pero alam ko sa sarili ko na hindi niya sa akin matatagpuan ang sarap ng halik na hinahanap niya. Tinula ko siya at aksidenteng nasampal. Nagulat siya sa ginawa ko dahil akala niya ipapatol ako muli sa kanya. Napakalakas din ata ng pagkasampal ko dahil namulang pisngi niya. Hindi ko tuloy alam ang gagawin ko ngayon, kaya dali-dali akong humingi ng tawad. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Nabastusan at nagulat lang po ako sa ginawa niyo. Alam ko pong mababa ng tingin niyo sa akin dahil nga po may nangyari sa atin pero sana naman po kalimutan niyo na lang yun. At yung nangyari nung nakaraan, hayaan niyo pong ipakita ko sa inyong kakayahan ko sa trabaho ko dito sa kumpanya at hindi sa kama. Patatawarin ko po kayo ngayon at sana po huwag na pong mauulit to. Naririnig ko po na may problema kayo sa asawa niyo pero hindi naman po sa pangingialam. Hindi niyo po mahanap sa isang babaeng katulad kong kaligayahan na tanging asawa niyo lang ang makapagbibigay. Natahimik siya sa sinabi ko at parang napahiya. Ako naman ay gumaan ng kalooban dahil nasabi ko ng gusto kong sabihin. Ngayon ay sisimulan ko ng trabaho ko at sinimulan ko ito sa pamamagitan ng pagtitimpla ng kape niya. No cream, less sugar. Here is your coffee, sir. Nakangiti kong nilapag ang tray sa kanyang lamesa. Parang napahiya si Connor sa mga sinabi ni Bianca. Hindi niya sukat akalain na magagawa nitong sampalin siya at ng lakas ng loob nito para sagutin siya. Naisip ni Connor na may point nga naman ang mga sinabi nito. Actually, halos lahat ng sinabi nito ay tagos na tagos sa kanya. Hindi pwedeng maging mababa ang tingin niya dito dahil lang sa na-virgin na ito kapalit ng 20,000. Unang-uni nananahimik ito at hindi inalok ang sarili sa kanya. Pangalawi dapat niya itong hayaang ipakita ang galing sa trabaho at hindi sa kama. Hindi tamang hinalikan niya to. At pangatlong pinakatumagos sa kanya hindi niya matatagpuan ditong pagmamahal na hinahanap niya dahil nga hindi sila nagmamahalan at si Dorothy ang nagmamay-ari ng puso niya. Maling gawing panakitbutas ang tulad ni Bianca na wala namang maling ginawa sa kanya. Buong maghapon na hindi nag-imikan ng dalawa sa opisina. Samantalang si Bianca naman ay humanap ng tiyempo para masagot ang tawag ni Dorothy. Sir, may ipag-uutos pa po ba kayo? Tanong niya sa kanyang boss na nakaharap sa computer na kunwari abala sa trabaho pero hindi naman. Wala, tatawagin na lang kita kung meron. May pagkasuplado pa nitong sagot sa kanya. Sasagutin ko lang po sana tong tawag na kaibigan ko. Emergency daw po kasi eh. Okay, pagpayag ni Connor nang hindi pa rin makatingin sa mata ni Bianca. Dali-dali naman pumasok si Bianca sa pantry at doon niya sinagot ang kanina pang tumatawag na si Dorothy. She makes sure na mahina ang boses niya at hindi naka-loudspeaker. Hello? Bianca, kamusta? Anong balita sa plano natin? Nagsimula ka na bang akitin ng asawa ko? Imbis na sagutin ni Bianca ang tanong ni Dorothy ay ibang tinanong niya. Doktora Dorothy, nasan po ba kayo? Totoo po bang lumayas na kayo? Totoo po bang iniwan niyo ng asawa niyo at sumama kayo kay Harry? Diretsahan tanong niya dito. Natawa lang si Dorothy mula sa kabilang linya. Loka, saan mo naman nabalitaan yan? Bakit naman ako lalayas ay hindi mo pa nga nagagawang inuutos ko sa'yo? Hindi ba't usapan natin ikaw magiging dahilan dapat ng breakup namin? Sa asawa niyo po. Kanina po kasi galit na galit siya sa kausap. Pilit kang pinapahanap. Kayo nakabit mo daw. Hindi daw po kayo umuwi kagabi kaya iniisip niyang magkasama kayo ng boyfriend mo. Sira, nandito ako sa bahay namin dahil na-injured ang mami ko sa CR. Magpapaalam sana ako kay Connor kaso tulog na tulog siya kaya nag-iwan na lang ako ng note sa drawer. Bakit hindi niyo na lang po siya tawagan para ipaalam kung nasan talaga kayo? Ayoko siyang kausap. Hayaan mo siyang mabaliw sa kakaisip kung nasan ako. Mapapahiya lang yun sa inarkila niyang private investigator kapag nalaman niya kung nasan ako. Ngayon, pwede mo na bang sagutin ang tanong ko? Kamusta ang pagtatrabaho mo dyan? Gumawa ka na ba ng mga moves? Magkwento ka naman? Paano naman ako makakagawa ng moves mainit nga po yung ulo ng asawa niyo. Saka pong pangit naman na malandi na agad ang tingin niya sa akin. Hindi po ba't kahina-hinala naman yun? Saka po kukunin ko po muna yung loob ng asawa niyo bago ko siya akitin. Ang pangit naman po kung nauna yung pagtatalik, hindi ba? Paano mapo-follow yun? Saka sa sungit po ng asawa niyo, kinakailangan po atang pakitaan siya ng kabaitan kaysa sa katawan.
Bianca is so witty by using words. Mali nga naman ang utos ni Dorothy na akitin kaagad ang asawa. Tama si Bianca. Dapat ikunin niya munang loob ni Connor para madali niya mapaibig to. Okay, ikaw nang bahala na dumiskarte kung anong gusto mong unahin. Basta I'm warning you. Mabait akong kausap, Bianca. Kapag nalaman ko hindi mo ginagawang inutos ko sa'yo, diyan na tayo magkakasira. Mabait akong kaibigan pero walang hiya akong kaaway. Sana lang hindi mo ko lolokohin. Tandaan mo, tinulungan kita kaya tulungan mo din ako. Tila hindi kasi nagustuhan ni Dorothy ang ginawang pag-uwi ni Bianca kahapon ng basta-basta without thinking na pwede siyang matanggal doon. Naisip tuloy ni Dorothy na baka kung nakapagbayad na siya dito ng paunang 6 na milyon ay hindi na itututupad sa kanilang usapan. Na komo na resolba ng problema ni Bianca ay iiwan na siya nito sa ere. Alam ko naman po yun, doktora. Hindi po ako sisira sa kasunduan natin. Bumabalo lang po ako. Hayaan niyo po, gagawin ko lahat ng best ko. Then you should be the one who update. Hindi yung ako pa yung humihingi ng balita sa'yo. Re-report mo sa akin ang lahat ng galaw mo. Kung paano mo ginagawang mission mo. Opo, gagawin ko po. Kamuntik nang maihagis ni Bianca ang cellphone niya nang biglang pumasok si Connor sa pintuan. Ang reaksyon niya ay para siyang nakakita ng nabuhay na patay sa labis na pagkagulat. Kaagad niyang pinatay ang tawag at pinamulsang kanyang cellphone at kinausap ang kanyang boss. Nagulat naman po ako sa inyo, sir. May kailangan po ba kayo? Bakit napakahaba naman ang tawag na yan? Ano yan? Nakikipag-callmate ka during work? Pagsisita nito sa kanya. Nakakunot ang noo nito sa kanya, tila kulang na lang ay tanungin nito kung anong pinag-usapan nila ng kausap. Naku, hindi po. Pasensya na po kung natagalan. Hindi na po mauulit. Mabilis na lumabas si Bianca ng pantry at naupo sa pwesto niya. Kasama sa trabaho niya magsagot ng mga tawag kaya nagbisi-bisihan siya. Sa kanyang peripheral vision ay alam niya nakatingin pa rin sa kanyang boss kaya parang hindi siya mapakali sa kinauupuan. Maya-maya pa ay may pumasok na isang lalaki sa loob ng office ng CEO at hindi tuloy napigilan ni Bianca hindi makinig sa usapan ng mga to. Boss, alam ko na po kung nasaan ang asawa niyo. Saad nito kay Connor habang may pinapakitang ilang mga larawan ni Dorothy. Dito na nagets ni Bianca na private investigator ang lalaking pumasok at nandito ngayon para ipagbigay alam kung nasaan naroon ang kagabi pang nawawalang si Dorothy. Alam ni Bianca kung nasaan si Dorothy, kaya naman inantay niya lang talagang reaksyon ni Connor once na malaman nito kung nasaan talagang asawa niya. Nasaan siya? Nasa bahay ng mga magulang niya, boss. Nagkaroon ng minor accident ang mother niya kaya siya umuwi. Hindi kinatuwa ni Connor ang nalaman niya, sa halip ay nainis pa siya. Really? Bakit hindi niya pinapaalam sa akin? May hirap ba para sa kanyang ipaalam kung nasaan siya? Halos mabaliw ako sa kakaisip kung nasaan o sinong kasama niya. Tapos nandun lang pala siya sa mga magulang niya. Kayo na lang po mag-usap, boss. Mauna na po ako. Nang makaalis ng nasabing private investigator ay dito na nakalimutan ni Connor na may iba siyang kasama sa loob ng opisina. Muli siyang nagwalat nagbasag ng mga gamit. Naiinis siya sa ginagawang pambabaliwala sa kanya ng kanyang asawa. Hindi na niya alam ang gagawin at naawa na siya sa sarili niya. Sinuntok niyang padarat dito na nakaramdam na matinding takot si Bianca sa kanyang amo. Ano pa bang gusto mong gawin ko, Dorothy? Ginawa ko lang lahat para umayos ang punyatang marriage natin tapos ganito? Gusto niyang lumabas upang tumawag sana ng aawat dahil kitang-kita niyang sinasaktan na ni Connor ang sarili niya. Ngunit hindi rin siya sigurado kung may makakaawat ba dito. Nang makita niyang dumudugo na ang kamay nito ay niyakap niya ito mula sa likuran para awatin. Tama na po, sir. Dumudugo na po yung kamay niyo. Unexpectedly, bigla nga napatigil si Connor mula sa pagwawala. Akala ni Bianca ay nagtagumpay siyang pigilan to, ngunit hindi. Nasa kanya na ngayon ang atensyon nito at hindi matansya ni Bianca kung ano ba naglalaro sa isip ngayon ng CEO. Sir, hindi po ako nangingialam. Concern lang po ako sa inyo dahil nasasaktan na po kayo. Ang sa akin lang po, sana po'y pag-usapan niyo na po muna ang problema. Kung hindi man po siya nakapagpaalam sa inyo, baka may sarili siyang dahilan. Baka po emergency talaga at nataon na natutulog kayo, kaya hindi na niya nagawang magpaalam. Pwede rin nag-iwan siya ng notes sa ibabaw ng drawer. Hindi masabi ni Bianca kung ganun na ngang nangyari, kaya nagbigay siya ng hint. Naisip niya na baka kapag nabasa ni Connor ang note na iniwan ni Dorothy sa drawer, ay mawalang inis nito sa asawa. Ngunit ibang naging pananaw ni Connor sa mga sinabi niya. Kung makapagsalita ka, akala mo alam mo ng lahat? Andali para sa'yo magpayo dahil hindi mo alam ang pinagdadaanan ko sa asawa ko.
Hindi mo alam kung anong problema? Assistant lang kita dito kaya wala kang karapatang mangialam. I don't even need your concerns. Ayaw mo minamalit kita pero kabago-bago mo nagmamagaling ka na. Napakasakit para kay Biancang mapagsalitaan ng ganon. Wala naman siyang balak na mangialam. Pero minasama pa ni Connor ang pag-aalala niya. Now it all makes sense to her why Dorothy want to escape from Connor kahit siya'y parang hindi niya ito matatagalan. Umiiyak ngayon si Bianca at si Connor naman ay binangga pa siya sa balikat at saka iniwan. Pagdating ni Connor sa bahay nila ni Dorothy ay dire-diretso kaagad siya sa kwarto. Sobrang sakit ng kamay niya at the same time ay sobrang sakit ng ulo niya dahil sa kakasigaw. Ilalapat pa lang sana niyang likod niya sa malambot na kama nang mapatingin siya sa drawer. Doon niya may nakita siyang isang note. Note na galing sa asawa niya at nakasulat doon na nagpapaalam ito sa kanyang pupunta muna sa magulang niya dahil nagkaroon ng emergency doon. Shit! Imbis na gumaan ang kalooban ni Connor dahil nagpaalam naman palang asawa niya at nag-overreact lang siya. Ngayon, napawing inis niya kay Dorothy ay mabigat pa rin ang pakiramdam niya dahil naisip niya mga pinagsasabi niya kay Bianca. He's worried about her. Napagsalitaan niya ito ng masama kahit nagmamagandang loob lang ito. Dapat pala niya itong pinagpasalamatan dahil may point ang mga sinabi nito kaso sa mga nangyari kanina ay mukhang hindi na ito papasok bukas. Ano ang gagawin ni Dr. Dorothy upang masiguradong ginagawa ni Bianca ang trabaho niyang pang-aakit sa kanyang asawa? Ano kayang mararamdaman ni Connor kapag may ibang lalaking nakaakit kay Bianca? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.